Prof, dun nga po sa, sabi sa milyon-milyon na pinakamahihirap na mga walang trabaho, isa ring concern, mga middle class, na sila talaga daw yung madalas na bumabiyahe para pumasok po sa trabaho. Kakayanin ba nilang ma-survive itong tumataas na operational costs? Kakayanin pero mahihirapan po. At ang sinasabi po ng pamahalaan na okay, mag-ano na lang tayo magsagawa na lang tayo ng 4-day work Work week. week, yes. But, Delikado po 'yan. pero, at Dahil saka, ang ibig Prof, ito ay sa government and then they encourage the public sector pero hindi kailangang sumunod, parang encouragement nga lang or suggestion. Sabi niyo delikado, bakit po? Kasi po, mababawasan ang productivity ng ating pong mga empleyado. Meron pong dahilan kung bakit 8 hours a day lang ang trabaho. Ngayon po, ang sabi nila, gagawin daw po 10 hours o mahigit pa ang working schedule ng mga empleyado. May mga studies po na naging batayan ng 8-hour workday na after 8 hours, bumababa na po ang productivity ng mga empleyado, ng mga manggagawa. At maghihintay na lang ng 10th hour para po makalabas. Meron pong schedule din yan. At ang issue pa niyan, may batas na after 8 hours ay magkakaroon na ng overtime. Sabi nila, babawiin naman kasi meron kang bakasyon na isang araw. So, doon na lang, hindi na tayo magbabayad ng overtime, bawi na lang doon sa isang araw na bakante ka. Magkakaroon po ng diskusyon yan, debate, kaguluhan, at hindi po magkakasundo. Sasabihin ng mga manggagawa, pinagtrabaho mo ko ng 8 hours, kaya dapat ang araw ang oras na aking ipagtatrabaho, bayaran na ako dapat ng overtime. At sasabihin naman ng employer, meron ka namang bakasyong isang araw, so bawi-bawi na lang. Magiging magulo po yan. At ang isa pong pinakamalaking konsiderasyon dito ay yung productivity. Kung babawasan mo ng isang araw sa isang linggo, para pong mga 20% agad yan. Pero kung magiging babawiin sa mga compact schedule, siguro mababa naman sa 20% ang mababawasan. Pero mababawasan pa rin po ang ating productivity. Kaya hindi po epektibong solusyon ang 4-day work week. Kahit na po, Prof, temporary lang habang ganito yung sitwasyon, maybe in the next 2, 3 months or 6 months, kung kailan po tatagal yung ganitong pagtaas presyo sa mga petrolyo? Kahit na po kasi kung ang ating pinagtatrabuhuhan ay nasa produksyon, ang produksyon natin sa mga pabrika ay mababawasan din po. At ito po ang nagiging trend ngayon. Karamihan sa mga LGUs na narinig ko na magpapatupad ng 4-day work week, Biyernes pa lang wala nang pasok. So Yes. 3 araw ang kanilang bakasyon. Off. So Biyernes walang pasok, walang sasakay ng bus, walang sasakay ng jeep. Ang mangyayari po niyan, talaga pong mababawasan din ang kita ng mga nasa transportasyon na mataas na ang presyo ng kanilang petrolyo, mababawasan pa ang kanilang mga pasahero pagdating ng araw ng Biyernes. So magkakahigpitan din po yan. Hindi po straightforward na solusyon yan. Ang nangyayari nga po, dapat nung araw pa nagkaroon na tayo ng alternative energy sources. Pero mukhang ito lumalabas, wala pala talaga. Kaya itong energy policy natin o ang energy management natin ay napakahina. Hindi po ito masasagot ng 4-day work week. Hindi po ito masasagot. Maski na po yung excise tax, babawasan po ang excise tax. O kaya ay tanggalin na ang excise tax. Ang sabi nila, mababawasan din daw ang koleksyon ng gobyerno. Yes. Di siguro po panahon na talaga na pabilisin yung pagbawi sa mga pondo na kinurakot noong ating pong ng mga kontraktor, ng mga politiko. At ibalik sa pondo ng bayan para po kung mabawasan man dahil sa pagbawas ng excise tax,
makabawi naman tayo doon sa mga nakurakot na sa ating pondo.